Kabanata 3141 hanggang Kabanata 3150. Kabanata 3141. Sa sandaling ito, sa ilalim ng magulong kawalan, ang libong metro ang lapad na malalim na hukay ay nagpapatigil sa mga mata ng mundong ito. Maaari bang tumama ang banal na hari ng may ganitong lakas? Baka nga, ito ay napakalapit na sa banal na emperador, hindi ba? Ito si Yu Honghuang kanina, at ang taong ito ay sinuntok ni Yehan at hindi alam kung buhay pa. Ang mga henyo sa gitnang rehiyon ng Diyos ay tahimik na nanginginig. Kahit na hindi nila nakita ang kamangha-manghang labanan ni Yehan at Yu Honghuang kanina, ang gulo ng larangan ng digmaan ay sapat na para maisip nila kung gaano kamangha-manghang ang labanan kanina. Hindi kumilos ang mga lahi ng Diyosa, namatay na ba si Yu Honghuang? Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa nakakatakot na malalim na hukay, sa ilalim ng ganitong nakakapagbaluktot ng lupa at langit na pagpiga, napakahirap mabuhay pa si Yu Honghuang. Sa sandaling ito, ang mapangahas na prinsipe na nakikipaglaban kay Kang Tianzan ay nagulat dahil sa buhay o kamatayan ni Yu Honghuang. Ang antas ng banta ni Yehan sa kanyang puso ay biglang lumampas sa unang emperador at kay Wang Chuyi. Kahit na si Kang Tianzan ay nagulat sa napakatinding lakas ni Yehan, ngunit ang kanyang kasalukuyang kalaban ay si Baxia, at perpektong natapos ni Yehan ang kanyang laban, kaya natural na hindi siya maaaring maiwan. Tumingin kay Yehan na nakatayo sa kawalan, na nakatingala sa buong mundo, ang madilim na mga mata ng unang emperador at ni Wang Chuyi ay may mabilis na pagkabasag ng hindi maipinta na pagiging seryoso. Kailangan nilang harapin muli ang kapalarang kalaban na ito. Oo, dahil pareho silang nakaramdam ng matinding damdaming panganib mula kay Yehan. Sa oras na ito, may bahagyang kilusan na narinig mula sa libong metro ang lapad na malalim na hukay. Bagamat napakahina ng kilusan, ang mga taong dumating sa mundong ito ay pawang mga master ng iba't ibang lahi, kaya natural na naramdaman nila ito. Hindi pa patay. Nagtinginan ang lahat ng magtataka, at mabilis na tumingin pababa sa hukay. Talagang hindi mapagtagumpayan na parang si Xiao Qiang itong si Yu Honghuang. Buhay pa rin siya sa ilalim ng napakaseloso na pagpiga kanina. Lumabas siya mula sa tambak ng mga bato. Bagamat siya ay nakahiga sa mga bato na parang patay na aso ngayon, ang kanyang buhok ay magulo na parang isang pulubi, ngunit maaari pa rin niyang ibukas ang kanyang mga mata, tumingin sa langit, at ngumisi. Sa pagkakataong ito, sobrang sakit ko. Ngayon, kahit na si Yehan ay nagulat sa kakayahan ni Yu Honghuang na makatiis ng suntok. Bagamat ang kanyang suntok kanina ay hindi 100%, walang problema itong pumatay sa tuktok ng mataas na ranggong banal na hari, ngunit buhay pa rin itong si Yu Honghuang. Talagang si Xiao Qiang na hindi mapagtagumpayan itong tarantado na ito. Nagtinginan sina Lin Chi at ang iba pa na may pagkabigla sa kanilang mga mata. Hindi nadudungisan ng pangalang Emperador Yu Honghuang sa mga demonyo ang pangalan na ito. Mimiit ang mga mata si Wang Chuyi, at kahit na ang mga mata ng unang emperador ay may mabilis na pagkabasag ng pagpapahalaga. Kung ang taong ito bang si Yu Honghuang ay kasapi ng kanyang lahi ng Diyos, siguradong mas lalong lalakas pa ang kanyang mga tauhan. Mimiit ang mga mata si Yehan at tumingin sa binatang unti-unting nakatayo sa ilalim ng hukay. Sa totoo lang, napakahirap makakita ng isang master tulad ni Yu Honghuang, at kahit na siya ay may damdaming pagpapahalaga sa talento, ngunit ang taong ito bang si Yu Honghuang ay talagang hindi madaling kontrolin. Ang kabilang panig ay isang taong sarili niyang sinusunod, at gumagawa siya ng mga bagay ayon sa kanyang kagustuhan. Walang sino man ang gusto siya kahit sa mga demonyo. Bukod pa rito, ang taong ito ay nagtataksil sa kanyang sariling mga tao na parang kumakain at umiinom lamang. Talagang nagdudulot ito ng hindi ligtas na pakiramdam sa mga tao. Tama naman, nakaligtas ka sa tatlong suntok ko, si Yu Honghuang, medyo binababaan ko ang tingin ko sa iyo. Mimiit ang mga mata si Yehan at malakas na nagsalita. Yehan? Kung hindi mo ako binababaan ng tingin, si Yu Honghuang, baka isa na akong patay na tao ngayon, bagamat hindi ako makakapagtakas sa kamatayan ngayong araw, ngunit mamatay ako sa iyong mga kamay, wala akong pagsisisi, si Yu Honghuang. Ngumisi si Yu Honghuang, at nahirapang tumangala kay Yehan. Sa sandaling ito, halos lahat ng buto sa kanyang katawan ay hindi maayos ang pwesto, at nakatayo lamang siya dahil sa isang paniniwalang sumusuporta sa kanya. Ngayong araw, tiyak na ikaw ay mapapahamak, kumikislap ang mga mata ni Yehan. Sinabi na maraming henyo ng mga lahi ng Diyosa ang nakatingin kay Prinsipe Habo, at sa apat na prinsipe na sinabian, Tao Tai, at Yazi na pumasok sa ikalawang lugar. Tungkol kay Yu Honghuang, kailangan bang kumilos ang kanilang mga lahi ng Diyosa? Kapag kumilos sila, posibleng mailigtas nila si Yu Honghuang sa kamay ni Yehan. Gayunpaman, ang mga prinsipe Bian at iba pa ay may naunang puot kay Yu Honghuang na iniwan sila sa unang lugar at tumakas.
Bagamat talagang malakas si Yu Honghuang, siya ay palaging isang hindi tiyak na salik para sa mga lahi ng Diyosa. Mas mabuti nang sirain na lamang siya. Tumingin sa tahimik na mga lahi ng Diyosa, maraming tao sa mundong ito ang tahimik na umiling. Kung hindi kikilos ang mga lahi ng Diyosa, tiyak na mamamatay si Yu Honghuang. Sayang lang na ang taong ito ay napakalayo ng ugali sa mga demonyo, kung hindi baka hindi siya mapupunta sa ganitong masamang sitwasyon ngayong araw. Ang higanteng demonyo na si Wang Chui ay bumaantong hininga, na parang nalulungkot na ang isang sobrang henyo ay malapit ng mahulog. Gayunpaman, igagalang kita, si Yu Honghuang ay isang mabuting tao. Bagamat medyo walang utang na loob at kahit isang puting mata na lobo pa, gusto kong bigyan ka rin ng pagkakataong muling mabuhay. Patuloy si Yehan, ang kanyang biglang pagbabago ng salita ay nagdulot ng kakaibang tingin sa mga mata ng maraming tao sa buong mundo, at halos hindi makapaniwala na sasabihin ni Yehan ang ganitong bagay. Ito ay si Yu Honghuang, isang banta na may walang katapusang potensyal. Talagang papayagan ba si Yehan siyang makalaya ng ganito? Parang ang ikatlong kapatid ay nagkaroon ng pagpapahalaga sa talento. Lihim na naiisip ni Li Zhengdao sa kanyang puso. Muling mabuhay, hehe, ikaw bang si Yehan ay malamang na hindi gagawin ang ganitong uri ng negosyong nakakaperwisyo? Ano ang iyong mga kondisyon? May kislap ng liwanag sa mga mata ni Yu Honghuang. Wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan, ngunit kung mabubuhay siya at patuloy na lalakas, walang sino mang hindi gustong gawin iyon. Maaari akong magbigay sa iyo ng 3 pagkakataon, at 2 beses na akong pumayag na hayaan kang makalaya, kaya mayroon ka pang isang huling pagkakataong atakihin ako. Kung taunan mo pa rin ako sa 3 pagkakataon, kung gayon maging mabait ka ng maging aking tagasunod. Pumikit-mikit si Yehan at tumingin sa taong walang pakialam. Narinig ang mga salita ni Yehan, maraming tao sa mundong ito ang nagulat. Gustong kunin ni Yehan si Yu Honghuang bilang kanyang tauhan, ngunit kahit na kunin niya si Yu Honghuang bilang kanyang tauhan, hindi ba siya matatakot na baka ito ay isang hindi pa alam na puting mata na lobo? Mukhang lila ang mga mukha ng mga henyo ng mga lahi ng Diyosa. Kung talagang sisirain ni Yu Honghuang ang kanyang sarili sa panig ng mga tao at laban sila, magiging malaking pagkakamali iyon para sa mga lahi ng Diyosa. Hala, Yehan? Gusto mong maging aso ko? Si Yu Honghuang? Hindi ba? Hindi gaanong nagbago ang mukha ni Yu Honghuang. Kabanata 3142. Mabagal na nagsalita si Yehan, maaari mo rin itong intindihin sa ganitong paraan. Maaari akong magbigay sa iyo ng isa pang pagkakataong hamanin ako. Siyempre, hindi mo kailangang pumayag. Mas mabuting mamatay kaysa mabuhay na parang alipin. Kung taunan ka na naman sa susunod, ano naman kung maging aso ka sa tabi mo, Yehan? Mas mabuting mamatay kaysa mabuhay na parang alipin. Pumikit-mikit si Yehan at tumingin sa taong walang pakialam. Bagamat maaaring isang puting mata na lobo ang taong ito, maaaring may mga hindi tiyak na bagay kung panatilihin siya sa tabi niya sa hinaharap, ngunit dahil gumawa na si Yehan ng desisyon, hindi na niya ito mababago. Bukod pa rito, kung kayang durugan ni Yehan si Yu Honghuang ng 1 o 2 beses, kayang durugan niya ito ng 3 beses. Siyempre, kung mayroong ika-4 na suntok, oras na para siya ay opisyal na pumatay kay Yu Honghuang. Parang napakataas ng iyong pagkamalikhain. Tandaan, mayroon ka pang isang huling pagkakataon, ingatan mo ito. Hinawakan ni Yehan ang kanyang palad, at isang daloy ng mga batas ng buhay ang nagtipon mula sa langit at lupa, pagkatapos ay lahat iyon ay tumama sa katawan ni Yu Honghuang, para tulungan siyang gumaling mula sa kanyang mga sugat. Huwag kang mag-alala, hindi ako, si Yu Honghuang, hahabulin ka, Yehan, hanggang sa ako ay ganap na sigurado sa susunod. Ako, si Yu Honghuang, ay naging hari sa halos 100 taon. Napakasakit ng damdaming bumalik na maging aso. Habang unti-unting gumagaling ang kanyang mga sugat, tumakas palabas si Yu Honghuang mula sa malalim na hukay, ngunit medyo mapatla pa rin ang kanyang mukha. Kung talagang ayaw mong maging aso, kung gayon dapat mong ingatan ang huling pagkakataong ito. May kislap ng kalidad sa mga mata ni Yehan. Narinig ito, sinulyapan ni Yu Honghuang ang mga lahi ng Diyosa, at agad na tumakas patungo sa malayo. Sa labanan ngayong araw, may ganap na pagkakahati sa pagitan niya at ng mga lahi ng Diyosa, at ito pa rin ay isang pagkakahati na mahirap ayusin. May sariling dahilan si Yu Honghuang, ngunit tumayo siya para hamanin si Yehan kanina, at para rin ito sa mga lahi ng Diyosa, ngunit inabandona siya ng mga lahi ng Diyosa sa huli. Nakita ito, handa nang kumilos ang mga henyo ng mga lahi ng Diyosa. Naramdaman nila ang isang nakakatusok na kawalan ng pakialam sa tingin ni Yu Honghuang kanina, na nagdulot sa kanila ng pagnanasa na pumatay kay Yu Honghuang. Bakit? Ang aking seryosong nasugatang biktima, gusto mo pa bang makinabang?
Tumingin si Yehan sa mga henyo ng mga lahi ng Diyosa na may matalas na mga mata. Kung hahabulin at papatayin ng mga henyo ng mga lahi ng Diyosa si Yu Honghuang ngayon, sa kasalukuyang kalagayan ni Yu Honghuang, natural na napakalakas ng panganib. Dahil hinayaan na niya itong umalis, kailangang panatilihing ligtas at maayos si Yu Honghuang. Bukod pa rito, hinayaan ni Yehan na umalis si Yu Honghuang, at ipinakita ang Hungarian kunin siya bilang tauhan. Ang kanyang layunin ay lumikha rin ng hindi maibabalik na pagkakahati sa pagitan ni Yu Honghuang at ng mga lahi ng Diyosa. Maaaring magdulot ito ng pagkakahati sa pagitan ng mga lahi ng Diyosa at magdulot ng labanan sa pagitan nila. Narinig ang mga salita ni Yehan, lahat ng mga henyo ng mga lahi ng Diyosa ay mapang-asar na sumigaw. Talagang gusto nilang habulin si Yu Honghuang, dahil galit na sa kanila si Yu Honghuang, ngunit dahil narito si Yehan, wala silang ibang pagpipilian kundi ibigay muna ang ideyang ito. Ang mga demonyo at mga Diyos ay walang ganitong ideya. Ang mga benepisyo kung mabubuhay si Yu Honghuang ay mas malaki kaysa sa mga kawalan. Una, imposibleng magkasama sina Yu Honghuang at ang mga demonyo, at maaari itong magdulot ng labanan sa pagitan nila. Pangalawa, mayroon pang isa pang pagkakataong hamanin ni Yu Honghuang si Yehan, kung makakakuha si Yu Honghuang ng malaking pagkakataon sa lungsod ng kapalarang ito, laking lakas niya, at sa susunod niyang paghamon kay Yehan, kung kayang patayin niya si Yehan, iyon ay magiging magandang bagay. Kaya naman, tungkol sa pag-alis ni Yu Honghuang, wala namang ginawang maliit na kilos sa lihim ang mga demonyo o mga Diyos. Kahit na sumuko si Yu Honghuang kay Yehan sa hinaharap, ito pa rin ay isang bomba na may orasan. Kung saksakin ni Yu Honghuang si Yehan sa likuran, masisiyahan din silang makita itong mangyari. Tungkol sa kung talagang makokontrol ni Yehan si Yu Honghuang, sa mga mata ng unang emperador at ni Wang Chuyi, napakaliit ng pagkakataon. Ang hari ng mga demonyo, si Yu Honghuang, ay mapagmataas sa kalikasan at hindi sumusunod sa sinuman, talagang ba siya ay handang maging aso sa tabi ni Yehan. Unang emperador, napakadelikado talaga nitong si Yehan. Nakamit na niya ang pagiging perpekto sa larangan ng hindi masisira, ngunit napakagaling ng kanyang lakas sa labanan. Kahit na ang mga taong tulad ni Yu Honghuang ay talunan sa kanya. Kung may pagkakataon, mas mabuting huwag siyang hayaang makalabas ng buhay mula sa lungsod ng kanyang kapalaran. Tumitingin sina Tianzi at ang iba pa kay Yehan na may malalim na takot. Kung gusto mong patayin siya, maraming pagkakataon sa lungsod ng kapalaran. Dalawang kamao ay mahirap talunin ang apat na kamay. Sa lungsod ng kapalarang ito, nais niyang maging taong hindi matatalo, ngunit baka wala siyang karapatang gawin iyon. May kislap ng liwanag sa mga mata ni Li Kunlun. Baka gusto niyang dahan-daang kalabanan si Yehan para unti-unting ibuhos ang kanyang nakaraang puot, ngunit ang kakilakilabot na paglaki ni Yehan ay hindi na siya mapakali. Ang lobo na ito na may walang katapusang potensyal ay dapat napatayin ng maaga habang hindi pa masyadong malakas. Hindi nagsalita ang unang general, ngunit sa pagkakataong ito ay naramdaman niya ang matinding panganib mula kay Yehan, kaya hindi niya tinutulan ang sinabi ni Li Kunlun at iba pa. Bakit, natatakot na ba kayo sa kanya? Walang emosyon ang mukha ng unang emperador, bagamat talagang nagdulot sa kanya ng takot si Yehan, ngunit hindi siya matatakot sa kanya dahil dito, anong uri ng kalaban ang mayroon, ganoon din ang uri ng paglaki, kailangan ng kanyang paglaki na pasiglahin ng isang kalaban tulad ni Yehan. Nakatikim ang mga henyo ng mga Diyos, natatakot ba sila? Ang hindi matatalo na lakas na taglay ni Yehan kanina ay talagang nakabigay ng dagok sa kanilang panloob na depensa. Mabagal na nagsalita ang unang emperador, sa mga susunod na araw, haharapin ko siya ng personal, ngunit bago iyon, hayaan munang mas maraming makakakita sa kalaban na ito. Mayroon akong damdaming hindi siya nasa kanyang pinakamalakas na estado kanina. Narinig ito, lahat ng mga henyo ng mga Diyos ay nagulat. Sa sandaling ito, nang makitang hindi hinabol ng mga lahi ng Diyosa si Yu Honghuang, ibinalik ni Yehan ang kanyang tingin at tumingin kay Kang Tianzan at Prinsipe Basia na patuloy pa ring nakikipaglaban. Ngayon, pareho namang may mga sugat na iba-iba ang kalubhaan ng Prinsipe Baxia at si Kang Tianberiel. Tungkol sa lakas, pantay ang lakas ng dalawang ito, at napakahirap na malaman kung sino ang mamamatay o mabubuhay. Hindi rin makita ni Yehan kung sino ang mananalo sa huli. Ang mga mata ng langit at lupa ay tumutok din sa labanan ng dalawa. Ang labanang ito ay tumagal ng mahigit 1 oras bago malaman kung sino ang mananalo. Sa huli, natapos ito sa malungkot na tagumpay ni Kang Tianzan, at seryosong nasugatan si Prinsipe Basia. Ang huling suntok ni Kang Tianzo, ang lakas ng batas na kanyang nakuha ay tiyak na hindi lamang karaniwang lakas ng batas, kahit na si Yehan ay naramdaman ang lasa ng batas na naiiba sa panahong ito. Gayunpaman, malinaw na napakahirap para ni Kang Tianzan at Prinsipe Basia na malaman kung sino ang mamamatay o mabubuhay.
Napakakaiba ng kanyang huling lakas, ngunit malinaw din na limitado ang lakas nito. Law Profound Truth, Kabanata 3143. May kislap ng liwanag sa mga mata ng unang emperador. Nakasulat sa mga sinaunang tala ng mga Diyos na ang mga batas na kinokontrol ng mga nagsasanay noong unang panahon ay maaaring magbago sa mga malalim na kahulugan. Ang ganitong uri ng malalim na kahulugan ay mas malakas kaysa sa lakas ng mga batas, pangalawa lamang sa mga hindi makikita na lakas ng mga tuntunin, ngunit kakaunti lamang ang mga tao sa mga susunod na henerasyon ang nakakaalam ng paraan ng pag-aaral ng mga batas at malalim na kahulugang ito. Kahit na may makakaalam nito sa panahong ito pa rin ay ilang matandang mga bagay na maaaring tawaging mga fossil, at ang mga matandang bagay na ito ay hindi kailanman madaling ibahagi sa labas ng mundo. Mga batas at malalim na kahulugan. May mabilis na pagkabasag ng pagdududa sa mga mata ni Yehan. Narinig niya naman ang sinabi ng unang emperador, ngunit anong antas ng lakas ito? Maaari bang mula sa sinaunang panahon? Ngunit sa mana ng emperador ng bituin na kanyang nakuha, walang pagpapakilala sa ganitong uri ng lakas. Gayunpaman, kahit na ano paman, natapos na ang labanan ni Kang Tianzan at Prinsipe Baxia at nanalo na sila. Nakita na seryosong nasugatan si Prinsipe Baxia, ang mga batang malalakas na tao ng mga lahi ng Diyosa ay sunod-sunod na tumayo sa likuran ni Prinsipe Baxia para pigilan ang mga tao na biglang patayin siya sa oras na ito, bagamat sinabi na ni Prinsipe Baxia na wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan noong una. Gayunpaman, paano naman makakapagtanaw ng matiwasay ang mga lahi ng Diyosa na mamatay sa labanan si Prinsipe Baxie? Maaari nilang baliwalain sina Yu Honghuang at iba pa, ngunit si Prinsipe Baxie ay kasalukuyang pundasyon ng mga lahi ng Diyosa. Kung mamatay siya, mawawalan na ng ganap na kalamangan ang mga lahi ng Diyosa, at hindi kayang hamanin ng mga Prinsipe Bian at iba pa ang mga pinuno at makipagkompetensya sa mga demonyo ng lahat ng lahi. Nakita ito, malamig na ngumiti si Yehan at hindi nagsalita, ngunit talagang hindi angkop na makipaglaban sa mga lahi ng Diyosa sa oras na ito. Bagamat seryosong nasugatan si Prinsipe Baxia, mayroon din namang mahigit 100 master dito ang mga lahi ng Diyosa. Kung magkakaroon ng hidwaan ang mga tao at sila, ang mga Diyos at demonyo lamang ang makikinabang sa huli. Bukod pa rito, puwersahang natalo ni Yehan si Yu Honghuang at ipinakita ang kanyang kamanghamanghang lakas. Sa kasalukuyan, kahit na nais ng ibang lahi na harapin ang mga tao, kailangan nilang timbangin kung mayroon silang lakas na talunin si Yehan. Ngayong natakot na ang ibang lahi, nakamit na ng mga tao ang kanilang layunin. Ngayon, sa loob ng pambihirang harang ng langit, kung nais ng mga tao na makialam, kailangang ipikit na lamang ng ibang lahi ang kanilang mga mata. Lumakad si Yehan patungo kay Kang Tian Burial, at ang batas ng buhay ay dumaloy sa katawan ng kabilang panig para tulungan siyang gumaling mula sa kanyang mga sugat. Agad namang tumingin si Yehan sa tatlong pangunahing lahi sa mundong ito, at mabagal na nagsalita, ang mga tao ay gustong tuklasin ang pambihirang harang ng langit. Mayroon ba kayong anumang objection? Narinig ito, ngumiti ang higanteng demonyo habang nagsasalita, ang pambihirang harang ng langit ay hindi pag-aari ng isang tao. Siyempre, may karapatan ang mga tao na makilahok. Napakaganda ng ipinakita ninyong dalawa ngayong araw. Kung may pagkakataon sa hinaharap, dapat kong humiling ng payo. Column na. Matapos magsalita, direktang inihatid ng higanteng demonyo ang mga batang malalakas na tao ng mga demonyo palabas. Nakita ito, walang emosyon na kumaway ang unang emperador, walang sinabing salita, at inihatid ang mga batang malalakas na tao ng mga Diyos palabas, ngunit ang tingin na ibinigay niya kay Yehan nang umalis ay nagpaiwan sa kanilang dalawa ng isang tala. May malamig na liwanag na dumadaloy, sa lungsod ng kapalarang ito, balang araw ay magkakaroon ng labanan sa pagitan nila. Umalis na ang mga demonyo at mga Diyos, kaya imposibleng manatili pa ang natitirang mga lahi ng Diyosa. Seryosong nasugatan ang prinsipe. Kung talagang hindi gagawa ng walang kabuluhan at walang pag-iisip ang mga tao, mahihirapan silang mabuhay. Nakita na umalis na ang tatlong pangunahing lahi, lahat ng mga henyo sa panig ng mga tao ay huminga ng maluwag. Kung walang malalakas na tauhan sa panig ng mga tao na makakapidyo sa ibang lahi, nasa malaking problema na sana ngayon ang mga tao. Yehan. Matapos umalis ang mga tao mula sa tatlong pangunahing lahi, dinala ni na Shu Chaoj at iba pang mga taong narito na ang mga henyo mula sa listahan ng banal na sining ng pakikipaglaban at listahan ng tunay na sining ng pakikipaglaban. Matapos pumasok sa lungsod ng kapalaran, pinagsama-sama ni na Shu Chaoj at iba pa ang mga henyo mula sa listahan ng banal na sining ng pakikipaglaban at listahan ng tunay na sining ng pakikipaglaban. Gayunpaman, walang nangyaring masama sa 18 hari ng langit ng listahan ng banal na sining ng pakikipaglaban, ngunit ang listahan ng tunay na sining ng pakikipaglaban ay nagdusa ng ilang pagkawala matapos pumasok sa lungsod ng kapalaran.
Tumango si Yehan, sinulyapan niya ang mga tao mula sa akademya ng tunay na sining ng pakikipaglaban sa likuran ni Shu Chaoj, at nagsalita, ang lungsod ng kapalaran ay isang lugar ng mga tama at mali, dapat kayong mag-ingat, sa pamamagitan ng paraan, na-explore na ba ninyo ang pambihirang harang ng langit? Ano ang paraan para makapasok? Umiling si Shu Chaoj at nagsalita, hindi talaga makakapasok sa harang ng langit na ito, kahit na atakehin ito ng malakas na lakas, hindi ito mababali, ngunit dadanas ka pa ng malakas na pagbabalik ng lakas. Walang magagawa ang sinuman. Parang kailangan nating tuklasin ang harang ng langit. Sinulyapan ni Yehan ang walang katapusang harang, ngunit ang pagdating ni na Shu Chaoj at iba pa ay walang alinlangan na nagpalakas ng panig ng mga tao. Sa lakas ni Yehan, ang hari ng banal na sining ng pakikipaglaban ng Akademya ng tunay na sining ng pakikipaglaban, natural na nasa panig ng mga tao ang mga tao mula sa Akademya ng tunay na sining ng pakikipaglaban. Agad namang nagkalat ang mga henyo ng mga tao, at lahat sila ay nagsimulang pag-aralan ang harang ng langit na humahadlang sa daan ng lahat. Hindi pinag-aralan ni Yehan ang harang ng langit. Pumunta siya sa lugar kung saan nagpapagaling ng sugat si Kang Chanbo. Dahil makakapigil ang harang ng langit sa daan ng lahat, talagang hindi ito madaling mabali. Bukod pa rito, maaari lamang gawin ni Yehan ang pag-aaral sa harang ng langit sa mga lihim na lugar, at hindi niya dapat ipakita ang kanyang mahiwagang braso sa harap ng mga henyo ng mga tao. Bakit? Baka ako ay isang taong nasugatan na mas ikaw ay interesado kaysa sa harang ng langit. Dahan daw ang binuksan ni Kang Tianzo ang kanyang mga mata. Sa tulong ng lakas ng buhay ni Yehan kanina, mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat at halos gumaling na. Nakita ito, ang 10 emperador ng angkan ng Kang na nagbabantay kay Kang Tianberial ay medyo umalis palayo. Alam nilang tiyak na may ibang bagay na pag-uusapan sina Yehan at Kang Tianberial. Nagsalita si Yehan, ang lungsod ng kapalaran ay isang lugar na puno ng mga pagkakataon. Iba-iba ang mga pagkakataon ng bawat isa. Depende ito sa kung mayroon kang swerte na makuha ito. Kang Chanbo, dapat kang nakakuha ng ilang pagkakataon noong pumasok ka sa lungsod ng kapalaran. Ang lakas ng batas na ginamit mo kanina ay hindi simple, lampas sa panahong ito, dapat ay dahil nakakuha ka ng ilang pagkakataon sa lungsod ng kapalaran, hindi ba? Parang wala naman itong kinalaman sa iyo, hindi ba? Sinulyapan ni Kang Tianzang si Yehan ng walang emosyon. Narinig ito, ngumiti si Yehan at nagsalita, kuryoso ako, kung hindi ka magagalitin, pwede tayong magbahagi ng mga mapagkukunan, o pwede kong ipagpalit ang mga pagkakataong nakuha ko sa mga sa iyo, ano sa tingin mo? Narinig ang mga salita ni Yehan, kumislap ang magagandang mata ni Kang Tianzo, talagang magandang ideya ito. Medyo kapanapanabik. Sinulyapan ni Kang Tianzang si Yehan sa gilid, at patuloy na nagsalita, gayunpaman, paano ko malalaman ang halaga ng ibinabayad mo? Maaari bang katumbas ito ng halaga ng ibibigay ko? Kabanata 3144. Ngumiti si Yehan at nagsalita, dahil ito ay isang tapat na palitan, syempre hindi kita lolokohin. Alam mo ba kung sapat na ang halaga ng mana ng sinaunang emperador? Narinig ito, muli namang kumislap ang mga mata ni Kang Tianzan, at umangat ang mga sulok ng kanyang bibig, deal. Ngayon ba ay maaari mo nang sabihin sa akin ang pinagmulan at pinag-ugatan ng lakas ng batas? May kislap ng liwanag sa mga mata ni Yehan, talagang naakit si Yehan sa lakas ng batas na ginamit sa labanan ni Kang Tianzan at Prinsipe Baxie kanina, bagamat ang ganitong uri ng lakas ay hindi lampas sa sakop ng batas, ngunit mas malakas ito kaysa sa lakas ng batas. Nagsalita si Kang Tianzang, sa unang lugar, pumasok ako sa isang hindi alam na lugar at nakuha ang mana ng isang emperador ng langit. Ang paraan ng pag-aaral noong sinaunang panahon ay talagang malawak at malalim. Sa kanyang buhay, lumikha siya ng isang lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan, na naglalaman ng kung paano baguhin ang mga batas sa mga malalim na kahulugan. Gayunpaman, sa aking palagay, may ilang tala dito na alinman ay malawak at malalim, o hindi praktikal. Siyempre, hindi naman walang silbi ang lihim na aklat na ito, sa madaling salita, nakakuha ako ng kaunti mula rito. Emperador Shu, ang lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan. May mabilis na kislap ng liwanag sa mga mata ni Yehan. Ang mga bagay na nilikha ng mga sinaunang emperador ay hindi dapat ganoon kadali, kung hindi man ay imposibleng maiwan ang mana sa lungsod ng kapalarang ito para makuha ng mga susunod na henerasyon. Dahil interesado ka sa lihim na aklat ng mga lihim na kasanayang ito, maaari mong ipagpalit ito sa isang pagkakataong pantay ang halaga. Gusto ko ring makita kung aling emperador ng langit ang iyong nakuha ng mana. Ang magagandang mata ni Kang Tianzo ay tumutok kay Yehan, at may isang mainit na kulay sa pinakailalim ng kanyang mga mata. Bagamat hindi walang silbi sa kanya ang lihim na aklat na ito, ngunit medyo nahihirapan siyang gawin ang mga bagay na nakasulat dito.
Bukod pa rito, naitindaan na ni Kang Tianzan ang lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan, at ang pagpapalit nito kay Yehan ay katumbas ng pagkopya at pagbibigay dito kay Yehan. Tumango si Yehan at nagsalita, nakuha ko ang mana ng isang sinaunang emperador na nagpapalakas ng katawan, at nakuha ang isang hanay ng mga malalakas na sinaunang pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan ng bituin. Matapos magsalita, gumawa si Yehan ng isang kopya ng mana ng Emperador Xingchen at ipinasok ito sa isip ni Kang Tianzo. Nakapag-aral na si Yehan ng Madjihad Physics, at hindi makatotohanan na magsanay pa siya ng pamamaraang ito sa pagpapalakas ng katawan ng bituin. Noong una, nais ni Yehan na ilagay ang hanay ng mga malalakas na pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan sa silid-aklatan ng mga sining ng pakikipaglaban ng Tianlong, at hayaan itong sanayin ng mga may kakayahang alagad ng Tianlong. Sa ganitong paraan, magkakaroon din ang Tianlong ng isang hanay ng mga kayamanan ng angkan. Ngayon, hindi nakakaramdam ng pagkawala si Yehan kung ibibigay niya ang isang kopya ng pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan ng mga bituin kay Kang Tianzo, at makakakuha pa siya ng isang hanay ng mahiwagang lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan. Sinuri ni Kang Tianzo ang kopya ng pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan ng bituin na ibinigay ni Yehan, at mapagkakatiwalaan din siya, at ipinasan niya nga sa Yehan ang hanay ng lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan. Matapos makuha ang lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan, hindi napigilan ni Yehan na suriin ito agad. Ang lihim na aklat na ito ay nilikha ni Emperador Shu noong sinaunang panahon. Ang dahilan kung bakit tinatawag na Emperador Shu ang emperador na ito ay dahil mataas ang kakayahan ng kabilang panig sa mga batas at malalim na kahulugan, at isa rin siyang dakilang lumikha. Pinagsasama niya ang mga batas at lakas ng parehong katangian sa iisang bagay, kaya naman ito ay nagiging isang malakas na lakas ng malalim na kahulugan. Noong sinaunang panahon, sa pangkalahatan, maliban na lamang kung may espesyal na pisikal na katangian at maaaring sanayin ang maraming batas bukod sa mga henyong hindi kapanipaniwala, ang ibang mga nagsasanay na gustong baguhin ang mga batas sa mga malalim na kahulugan ay karaniwang kailangang gumamit ng isang daluyan, na isang sandata. Ito ay tulad ng isang sandatang may batas na may katangian ng kidlat, na ibinibigay sa isang nagsasanay na nag-aaral ng batas ng kidlat. Magkatulad ang mga katangian ng kidlat at kuryente. Maaaring pagsamahin ang dalawang batas na ito sa pamamagitan ng mga sandata para ilabas ang lakas na lampas sa karaniwang mga batas. Ang ganitong uri ng lakas ay tinatawag na malalim na kahulugan noong sinaunang panahon. Ang mga lihim na kahulugan, iyon ay, ang pagsasama ng dalawa o kahit tatlong batas ng lakas, ito ay ebolusyon, na naging lakas ng mga lihim na kahulugan. Siyempre, maaari lamang magtagumpay ang ganitong uri ng pagsasama para sa ebolusyon kung ang mga batas ay may parehong katangian. Kung ito ay dalawang batas na nagbubuo at naghahadlang sa isa't isa tulad ng tubig at apoy, kung gayon imposibleng pagsamahin at gawing lakas ng malalim na kahulugan. Gayunpaman, minsan din namang naglahad si Emperador Shu ng isang hanay ng mga nakakagulat na conclusion. Ang lahat ng bagay sa mundo ay maaaring pagsamahin. Ang hanay ng mga conclusion na ito ay lubos na pinagtatalunan noong sinaunang panahon, at itinuturing na hindi makatotohanan. Maraming bagay sa mundo na nagbubuo at naghahadlang sa isa't isa. Kahit na ang mga batas na may parehong katangian ay maaaring pagsamahin para maging lakas ng malalim na kahulugan, hindi ito nangangahulugang maaaring pagsamahin ang lahat ng batas sa mundo. Ito ay ganap na labag sa conclusion na ang yin at yang sa sansinukob ay nagbubuo at naghahadlang sa isa't isa. Hindi lamang noong sinaunang panahon, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon, kung may maglalabas ng ganitong conclusion sa panahong ito, sila ay aatakehin. Ito ay tulad ng tubig at apoy na hindi magkasama, at itim at puti na magkasalungat, ngunit sinasabi ng ilan na maaaring magkasama ang tubig at apoy. Gayunpaman, matapos basahin ang lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan, parang binuksan ang mga kaisipan ni Yehan, na parang isang pinto ang binuksan. Bagamat naramdaman din ni Yehan na medyo nakakagulat ang mga pananaw sa lihim na aklat na ito, nagbigay ito ng bagong direksyon para sa kanyang pagsasanay. Kung maaaring pagsamahin ang lahat ng batas sa mundo, kung gayon si Yehan na maaaring sanayin ang lahat ng batas sa mundo, hindi ba? Maaari bang pagsamahin ang lahat ng bagay sa mundo para bumuo ng isang malakas na lakas ng lihim na kahulugan? Kapag naging matagumpay ang ideyang ito, hindi na ito ang pagsasama ng isa o dalawang batas ng lakas para bumuo ng lakas ng malalim na kahulugan, kundi 10, daan-daang uri. Anong klaseng tanawin ang magiging bunga ng ganitong pagsasama? Nanginginig na ngayon ang dugo ni Yehan sa pag-iisip pa lamang nito. Malaki ang tulong sa kanya ng lihim na aklat na ito, at handa siyang ipagpalit ang dalawang hanay ng pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan ng bituin na pantay ang halaga para dito. Talagang isang henyo na may mga bago at matapang na ideya itong si Emperador Shu noong sinaunang panahon.
May tapang siyang gawin ang mga bagay na hindi pa nagagawa ng sinuman sa mundo. Hindi napigilan ni Yehan na humanga. Ang mga naunang henerasyon ay nagtanim ng mga puno at ang mga susunod na henerasyon ay nakikinabang sa lilim nito. Sa conclusion na ibinigay ni Emperador Shu noong sinaunang panahon, mayroon ng plano si Yehan para sa direksyon ng kanyang sariling pagsasanay. Maaaring lumikha ng sariling Mad Jihad body ang Mad Saint, maaaring lumikha ng sariling Good Fortune Ju ang Good Fortune Heavenly Emperor, at hindi alam ng sino ang lumikha ng 9 Changes to Kill Gods. Yamang ang mga naunang henerasyon ay maaaring tahakin ang kanilang sariling landas, bakit hindi kayang gawin ni Yehan? Si Yehan ay ang katawan ng lahat ng mga batas, maaari niyang sanayin ang lahat ng mga batas ng langit at lupa, kung pagsasamahin niya ang lahat ng mga batas ng langit at lupa, kung gayon ang landas na kanyang tahakin ay tiyak na isang daanan sa pag-aaral na hindi pa nagagawa noon. Kabanata 3145. Bukod pa rito, ang lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan na ito ay hindi lamang naglalaman ng paraan ng pagsasama ng mga batas na may parehong katangian para maging isang mahiwagang lakas, kundi pati na rin ay naglalarawan ng isang paraan ng pagsasanay na maaaring gamitin ng lahat ng mga batas sa mundo. Siyempre, ang mga nakasulat sa lihim na aklat ay isang ideya lamang. Hindi pa ito perpekto, at hindi alam kung magiging matagumpay ito. Sa huli, kahit na si Shudi na naglahad ng ganitong conclusion ay may pangkalahatang direksyon lamang. Si Shudi mismo ay hindi katawan ng lahat ng mga batas, at hindi niya kailanman sinubukan na pagsamahin ang lahat ng mga batas ng langit at lupa. Ito ay isang bagong paraan ng pag-iisip na nangangailangan ng pagsasanay ng mga susunod na henerasyon. Talagang isang henyo itong si Emperador Shu. Isang matapang na conclusion na pagsamahin ang lahat ng mga batas sa mundo. Gayunpaman, ang landas na ito ay hindi angkop para sa lahat. Ito ay isang mag-isa na landas. Marahil, ang batang ito ay talagang nakatagpo ng isang mahalagang bagay na angkop sa kanya ngayong pagkakataong ito. Hindi iniiwasan ni Yehan si Suzaku. Noong binabasa ni Yehan ang lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan, nakatingin din si Suzaku dito, at emosyonal na nagsalita kay Yehan. Narinig ito, masiglang nagsalita si Yehan, matandang tao, sa tingin mo rin bang may kabuluhan ang conclusion na ibinigay ni Emperador Shu? Nagsalita si Suzaku para sa ibang mga tao, maliban sa isang maliit na bahagi ng lihim na aklat na ito na may silbi, ang iba pa ay isang walang kabuluhang ideya lamang, na hindi praktikal, ngunit iba ka, maaari mong sanayin ang lahat ng mga batas ng mundo at tipunin ito sa iyong katawan, marahil, sa pamamagitan ng pagiging kakaiba ng iyong pisikal na katangian, talagang posibleng pagsamahin mo ang lahat ng mga batas sa mundo. Nagsalita si Yehan, ganito rin ang aking iniisip, ngunit mahirap sabihin kung gaano kalaki ang pagkakataong maging matagumpay. Gayunpaman, ang lihim na aklat na ito ay walang alinlangan na nagbigay ng direksyon sa akin. Yamang binigyan ako ng Diyos ng ganitong lakas na pisikal na katangian, hindi ko dapat itong itago at tahakin ang isang landas na hindi pa nagagawa noon, para hindi sayang ang ganitong pisikal na katangian na meron ako. Binigyan siya ng babala ni Suzaku at nagsalita, bagamat mayroon na tayong direksyon, huwag kang maging pabaya, batang ito. Ang mga batas sa mundo ay nagbubuo at naghahadlang sa isa't isa, at kung pipilitin mong pagsamahin sila, dadanas ka ng malakas na pagbabalik ng lakas. Kung hindi ka mag-ingat, mawawalan ka ng buhay. Hehe, huwag kang mag-alala, kailangang gawin ito ng paunti-unti. Yamang maaaring pagsamahin ang mga batas na may magkatulad na katangian para maging isang malalim na lakas ng kahulugan, napakalaking benepisyo nito sa akin sa kasalukuyan. May kislap ng determinasyon sa mga mata ni Yehan. Talagang nais niyang tahakin ang walang kasing unang landas na ito. Bukod pa rito, kung isasaalang-alang natin ang ibang paraan, kahit na imungkahi ni Emperador Shu na maaaring pagsamahin ang lahat ng mga batas sa mundo, ito ay hindi makatotohanan at imposibleng makamit. Gayunpaman, ang pagsasama ng mga batas na may parehong katangian para maging isang malalim na lakas ng kahulugan ay napakalaking benepisyo rin para kay Yehan. Sa kasalukuyan, may 10 uri ng lakas ng batas si Yehan. Kung pagsasamahin ang ilan sa mga lakas ng batas na may magkatulad na katangian para bumuo ng isang malalim na lakas ng kahulugan, tiyak na mas malakas ang pagsasamang ito kaysa sa isang solong lakas ng batas. Ang tagumpay na ito ay walang alinlangan na gagawing mahirap para sa kalaban na makipagkumpetensya, kaya naman malaki itong magpapataas ng lakas ni Yehan sa labanan. Nakita si Yehan na dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata na may masayang ekspresyon sa mukha, tumusok ang mga kilay ni Kang Chanberid Dai at nagsalita, parang hindi ka nalulugi sa palitan na ito, ngunit talagang ba sa tingin mo ay maaaring maging totoo ang mga bagay na nakasulat sa lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan? Maaari itong maging totoo o hindi, malalaman lamang natin pagkatapos ng pagsasanay.
Sinulyapan ni Yehan si Kang Chanbo at ngumiti, binasa mo na ang lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan, dapat mong malaman na talagang malaking benepisyo ito sa akin. Bukod sa iba pang mga bagay, ang pagsasama ng lakas ng batas na may magkatulad na katangian para maging isang lihim na kahulugan ay malaking tulong sa akin, kaya maraming salamat. Maraming uri ng mga batas ang taglay ni Yehan. Alam ito ni Kang Tianzan, at alam din niya na kapag nasa kamay ni Yehan ang lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan, mas maraming silbi ito kaysa sa kanyang kamay. Sa halip na itago ito, kopyahin niya ang buong lihim na aklat at ibinigay kay Yehan. Mula sa ganitong pananaw, talagang dapat pasalamatan ni Yehan si Kang Chanbo, napakahalaga ng lihim na aklat na ito para sa kanyang hinaharap na landas. Nagsalita si Kang Tianzang, ang espada ay ibinibigay sa bayani, bukod pa rito, hindi mo ba ako tinulungan sa pagsasali ng lakas ng sumpa sa kabila ng panganib? Bagamat hindi ito kabayaran sa iyo, ngunit para sa mga bagay na maaaring gamitin, kailangan lamang itong ibigay sa mga taong makakagamit nito para maipakita ang bisa nito. Kung may pagkakataong magpalit muli, tandaan mong hanapin ako. Huwag kang mag-alala, ibinabahagi natin ang mga mapagkukunan, hindi ka nalulugi at hindi rin ako. Ngumiti si Yehan, at pagkatapos ay tumingin siya sa pambihirang harang ng langit at nagsalita, ang pambihirang harang ng langit ay umaabot sa ikalawang lugar, maaaring hindi tayo madaling makapasok kung gusto nating pumasok, at ang ibang tatlong pangunahing lahi ay naghahanap pa rin ng paraan para sirain ito. Kung tayo ang makakapapasok muna, tiyak na tayo ang makakakuha ng pinakamaraming benepisyo, ano sa tingin mo tungkol dito? Sinulyapan ni Kang Tianzang si Yehan sa gilid at nagsalita, sinuri ko na ang harang ng langit, ngunit hindi ako makaisip ng paraan para sirain ito sa ngayon, ngunit palaging mabilis ang iyong pag-iisip, bakit hindi mo itong tingnan mismo, marahil ay makakaisip ka ng paraan para sirain ang harang ng langit. Hehe, iyon mismo ang aking iniisip. May kislap ng liwanag sa mga mata ni Yehan, at pagkatapos ay pumunta siya sa isang lugar na walang tao. Ang mga henyo ng mga tao ay kasalukuyang naghahanap sa harap ng harang ng langit, umaasa na makahanap ng paraan para sirain ito. Ang lokasyon ngayon ni Yehan ay walang tao. Whoosh! Sa oras na ito, isang figure ang dahan-daang lumapag sa tabi ni Yehan, lumingon si Yehan sa pinagmulan ng tunog, at agad nang ngumiti, bakit ka sumunod, nakakita ka ba ng anumang bagay? Sumimangot si Ziyi at nagsalita, sa halip na bulag na maghanap ng paraan, mas madaling bantayan ka na lang, sabihin mo sa akin, plano mo bang gamitin ang mahiwagang braso? Sa totoo lang, hindi sinuri ni Ziyi ang harang ng langit, ngunit patuloy na binabantayan si Yehan. Nang makita niyang umalis mag-isa si Yehan, alam niya kung ano ang plano ni Yehan. Tumango si Yehan at nagsalita, yamang hindi pa rin nakakabukas ng harang ng langit ang mga pangunahing lahi sa mahabang panahon, nangangahulugan ito na walang paraan na makikita mula sa harang mismo. Sa halip na magsayang ng oras, mas mabuti na lang na subukan kong gamitin ang braso ng mga Diyos at demonyo. Sinulyapan ni Ziyi si Yehan at nagsalita habang nakal-ikot ang kanyang mga kamay sa likuran, sige, para hindi tayo matuklasan, tutulong ako sa iyo na bantayan. Umaasa akong mabubuksan ng iyong mahiwagang braso ang kupol na ito. Kuryoso rin akong malaman kung ano nga ba ang nasa likod ng pambihirang harang na ito. Tumango si Yehan, hindi na niya kailangang itago ang kakayahan ng kanyang mahiwagang braso sa harap ni Ziyi. Agad namang unti-unting umatras si Yehan. Habang siya ay umaatres, ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa mundo ay unti-unting nagtitipon, ang mga larawan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kawalan, at ang buong mundo ay puno ng isang sinaunang amoy ng kalupitan. Kabanata 3146. Nanginginig ang kanang braso ni Yehan, at ang aklat ng mga Diyos at demonyo ay parang nabuhay sa kanyang braso, at ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay nagtitipon patungo sa kanyang kanang braso. Bigla namang sinuntok ni Yehan, tumama ito sa harang ng langit sa harap niya, na nagdulot ng biglaang panginginig ng harang ng langit. Gumamit siya ng 50% ng kanyang lakas, ngunit nang tumama ang suntok ni Yehan sa harang ng langit, walang naganap na pagbabalik ng lakas gaya ng inaasahan niya. Bukod pa rito, ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay nakadikit sa harang ng langit, at tila bahagyang kinakain ang harang ng langit. May pag-asa. Nakita ito, labis na tuwa ang nakita sa mukha ni Yehan, ang braso ng mga Diyos at demonyo ay hindi dadanas ng pagbabalik ng lakas kapag inaatake ang harang ng langit. Agad namang hindi na nag-iimbite ng lakas si Yehan, at muli niyang sinuntok ang harang ng langit gamit ang kanyang buong lakas na 10-10% na pinalakas ang buong mundo. Sa pagkakataong ito, mas malaki at mas malawak ang panginginig ng harang ng langit, at habang lalong damadami ang mga lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo na nakadikit dito, mas malinaw na nakikita ang pagkakasira nito.
Chi. Sa isang iglap, isang maliit na butas ang dahan-daang lumitaw sa harang ng langit sa harap ni Yehan, at unti-unting lumalaki ang butas na ito. Sa pamamagitan ng butas na ito, makikita ang mga bagay na nasa kabilang panig ng harang ng langit. Nakita ito, may mabilis na pagkabasag ng pagkabigla sa mga mata ni Zee. Talagang susi ang braso ng Diyos at demonyo para mabuksan ang hindi alam na lugar ng lungsod ng kapalaran. Ang harang na nagpahirap sa lahat ng lahi sa mahabang panahon ay biglang nabasag. Ano ang nangyayari? Sa oras na ito, may naririnig na tunog ng paglusot sa langit, at dumating na sina Kang Tianzan, Li Zhengdao, Xu Chaoj at iba pa. Tumakbo rin sila rito nang marinig nila ang ingay dito. Nakita nila na mayroon ng isang butas na kasing laki ng kamao sa harang ng langit, at may mabilis na pagkabasag ng pagkabigla sa kanilang mga mata. Nasira na ang harang ng langit. Ang mga mata ni Kang Tianzo ay tumutok kay Yehan. Paano niya ito nagawa? Matapos siyang umalis ng ilang sandali, ang harang ng langit na nagpahirap sa lahat ay nasira na. Ikatlong kapatid, talagang nagdudulot ng sorpresa ang taong ito sa lahat ng dako. Baka hindi maiisip ng ibang tatlong pangunahing lahi na ang pambihirang harang ng langit na nagpahirap sa kanila ay hindi mahirap para sa atin. Tumingin sila sa pasimula ng lumalaking butas, ngumiti sina Li Zhengdao at iba pa, at labis na nasisiyahan ang lahat ng mga henyo ng mga tao. Maghanda na tayo mga tao ang unang pumasok bago makita ng ibang lahi. Kumaway si Yehan, at may mainit na kulay na kislap sa kanyang mga mata. Ano ang nasa kabilang panig ng harang ng langit na umaabot sa ikalawang lugar? Inaasahan niya ito. Sa harap ng harang ng langit, habang lumalaki ang butas hanggang sa mas mataas pa sa isang tao, ang mga mata ng lahat ng mga henyo ng mga tao ay kumikinang ng matinding kasiyahan, at tumingin silang lahat kay Yehan. Halika, pumasok na tayo. Malalim na huminga si Yehan, at siya ang unang tumakbo papasok sa butas, pagkatapos ay sunod-sunod na sumunod ang lahat ng mga tao, at sa loob lamang ng ilang iglap, lahat sila ay pumasok na sa harang ng langit. Gayunpaman, bagamat pumasok na sina Yehan at iba pa, hindi nagsara ang butas, kundi lumawak pa at kumalat patungo sa magkabilang gilid, at lalong lumakas ang dalas ng panginginig ng buong harang ng langit. Sa huli, mawawala na ang buong harang ng langit sa lupang ito. May mga hindi nakikitang pag-ilaw na nagmumula sa kawalan, at sa puntong iyon sa pasukan, isang figure ng itim na usok ang dahan-daang lumitaw, nakasuot ng itim na balabal, puno ng misteryo at masamang aura. Napakalakas ng kasakiman, ang taong iyon ay maaaring direktang makapasok sa harang, anong klaseng paraan iyon? Ngunit, matapos magsalita, dahan-daang pumasok ang figure ng itim na usok sa harang ng langit mula sa pasukan. At ang figure ng itim na usok na ito ay natural na isang hindi alam na tao. Parang naruroon sila sa lahat ng dako sa lungsod ng kapalarang ito. Basta may taong may malakas na kasakiman, parang lumalabas sila na parang naririnig nila ito, na parang ang kasakiman na ito ay pagkain na nagpapalakas sa kanila. Nang buksan ni Yehan ang harang ng langit kanina, natural na nagkaroon ng malakas na kasakiman sa puso ng mga henyo ng mga tao. Siyempre, ang paglitaw ng mga karaniwang hindi alam na tao ay isang biyaya at sumpa para sa mga henyo ng lahat ng lahi na pumasok sa lungsod ng kapalaran. Sa sandaling ito, lahat ng mga henyo ng mga tao ay pumasok na sa harang ng langit, ngunit ang nakikita nila ay isang sirang larawan. Ang lupa ay sirang-sira at walang makatarungang lugar. Kung titingnan mo ito, wala kahit isang burol o bundok, na parang ang mga burol dito ay ganap na tinanggal na. May mga bitek sa magaspang na lupa, at ang ilang bitek ay naging mga walang ilalim na kambaldila. Ang kapaligiran sa loob ng harang ng langit ay ganap na liblib, puno ng damdaming katapusan ng mundo, at hindi makikita kahit isang berdeng halaman. Bakit ganito? Nagtinginan ng lahat ng mga henyo ng mga tao nang magtataka, lahat ng ito ay ganap na naiiba sa kanilang iniisip. May ilang magkakaibang batas sa mundong ito. Napakasela ng pangamoy ni Zee. Matapos marinig ang kanyang mga salita, maingat na naramdaman ng mga tao roon ang pagkakaroon ng ilang mga batas. Sa isang tiyak na posisyon, isang napakalakas na batas ng kahoy ang dumadaloy sa kawalan. Parang, talagang may ilang mga batas. Sinulyapan ni Yehan ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at nagsalita, dapat itong isang napakagandang lungsod dati, ngunit ito ay inilibing sa ilalim ng lupa, ngunit makikita pa rin sa ilang lugar ang anino ng mga gusali. Narinig ito, tumingin ang mga mata ng lahat sa ibaba, sa sirang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, makikita pa rin nila ang ilang sirang pader ng lungsod na nahulog sa lupa, at ang ilang sinaunang gusali ay lumalabas mula sa lupa, at kahit na makikita pa nila ang ilang mga buto. Nagsalita si Kang Tianzo, tiyak na mayroong isang sakan ang labanan dito, ngunit walang tala ng digmaan sa lungsod ng kapalaran sa mga sinaunang materyales. Kabanata 3147.
Nagsalita si Yehan, magkalat tayo at maghanap muna, tingnan natin kung makakahanap tayo ng anumang bagay, ngunit mag-ingat tayo. Tumango ang lahat, at nagtungo sila sa magkakaibang direksyon. Sinamahan ni Yehan sina Yeching at Ao Zishuan. Ngayon, ang mga tao ang unang pumasok dito. Hindi mahalaga kung makakahanap sila ng anumang bagay o hindi, nanguna na ang mga tao. Hala, ito ay isang sandata, ngunit sayang na sira na ito. Meron din ako dito, inay, napakalaki ng pagkasira ng panahon. Haha, maswerte ako. Hindi lamang hindi nasira ang sandatang ito, kundi napakahusay pa ng pagkakaingat nito. Mas malakas ito kaysa sa anumang sandata na nakita ko. Nakuha ko ang isang singsing na pangimbak. Unti-unting gumagawa ng mga bagong natuklasan ang mga tao na pumasok dito. Hindi alam kung gaano kalawak ang sirang lupang ito. Ang ilan ay nakakahanap ng mga sandata dito, at ang ilan ay nakakakuha ng mga singsing na pangimbak sa ilang butong nasira na ng panahon. Siyempre, ang mga sandatang ganap na napangalagaan ay tiyak na napakalakas na mga sandata noong sinaunang panahon, kaya naman napangalagaan sila sa mahabang panahon sa daluyan ng kasaysayan, tulad ng soul-breaking sword ni Yeching. Hindi madaling mapanatili ang isang mahiwagang sandata. Bukod pa rito, maraming tao ang nakakakita ng mga buto ng napakalakas na mga nagsasanay. Ang mga butong ito ay maayos na napangalagaan, walang palatandaan ng pagkasira ng panahon, at ang mga buto ay puno ng matapang na aura ng mga sinaunang panahon. Kabilang dito ang mga buto ng mga malalakas na tao, malalakas na demonyo, mga halimaw, at mga Diyos. Mayroon din namang ilang napakalaking buto na parang mga nilalang na may ulo ng kambing, mga nilalang na may 3 mata, at mga buto ng ilang kakaibang anyong nilalang, at iba pa. Maaari pang sabihin na ang lungsod ng Kapalaran ay may mga buto ng 4 na malalakas na lahi, ngunit ang mga buto ng mga kakaibang nilalang na iyon ay medyo mahirap maintindihan. Hindi pa nakikita ang mga nilalang na ito sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, kahit na sa mga sinaunang tala ay wala rin. Kakaiba, anong klaseng labanan ang nangyari dito? Pinangunahan ni Yehan sina Yeching at Ao Zishuan habang naglalakbay, at nakita rin nila ang mga kakaibang bagay na ito. Nagsalita si Ao Zishuan, ang kasaysayan ng ating pamilyang hari ng Pavo ay maituturing na sinauna na, ngunit ang mga hindi alam na nilalang na iyon ay hindi pa lumitaw sa mga tala ng ating pamilyang hari ng Pavo. Maaari bang may iba pang hindi alam na lahi na umiiral sa kontinente ng mga Diyos at demonyo bukod sa 4 na lahi? Matapos sabihin iyon ni Ao Zishuan, nagulat din siya, ngunit bukod sa 4 na lahi, imposibleng umiral ang ibang lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Matandang tao, ano sa tingin mo tungkol sa bagay na ito? Nagsimula nang makipag-usap si Yehan kay Suzako. Nagsalita si Suzako, huwag mo akong tanungin, hindi ko alam. Kailangan mong hanapin mismo ang sagot. Ang lungsod ng Kapalaran ay isang kakaibang lugar. Naisip din iyon ni Yehan, kaya hindi na niya ito binigyang pansin ng labis. Hala, nagbago ang batas dito, ito ay ang batas ng sistema ng tubig. Mahinang bumuntong hininga si Yeching, at sa lugar kung saan sila naroroon ngayon, may isang malakas na batas ng sistema ng tubig na dumadaloy sa kawalan. Naramdaman din iyon ni Yehan. Ang lugar na kanilang napuntahan kanina ay batas ng sistema ng kahoy, ngunit ngayon ay puno ng mga batas ng sistema ng tubig ang kawalan. Ang batas ng sistema ng kahoy ay ganap na nawala ng walang bakas, ngunit naramdaman din niya ang ritmo ng ibang mga batas. Tingnan mo rito. Itinuturo ni Ao Zishuan ang kanyang mga mata sa harap, tumingin sina Yehan at Yeching sa direksyon na iyon, sa lupa sa harap nila, nakahiga ang mga buto ng isang napakalaking dragon na parang isang bundok, napakalaki ng dragon na ito, umaabot ng 12 milya, at sa ibabaw ng makapal na puting buto ay naglalabas ng nakakatakot na aura ng demonyo. Ito ay isang demon dragon. Batay sa laki nito, baka naging ika-9 na ranggo na Demon Emperor na ito bago mamatay, at isang hakbang na lamang ang layo para maging Demon King. Nagulat na nagsalita si Ao Zishuan. Sa itaas ng rurok ng dakilang Demon King ay ang larangan ng Demon Emperor, na katumbas ng Holy Emperor ng mga tao. At ang Demon Emperor ay nahahati sa mga ranggo mula 1 hanggang 9. Ang Demon Emperor mula 1 hanggang 3 ranggo ay katumbas ng Holy Tibetan Emperor ng mga tao. Ang ika-4 hanggang ika-6 na ranggo ay katumbas ng Holy Emperor ng mga tao. Ang ika-9 na ranggong Demon Emperor ay katumbas ng Holy Will Emperor ng mga tao. At sa itaas ng ika-9 na ranggong Demon Emperor ay ang pinakamataas na Demon Emperor, na katumbas ng Heavenly Emperor ng mga tao. Nagulat ang tatlo ni Yehan. Isang malakas na miyembro ng ika-9 na ranggong Demon Dragon Clan ang namatay dito. Ang Demon Dragon Clan ay isang lahi na may napakalakas na lakas sa labanan sa mga demonyo. Ang Dragon Clan ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa labanan ng mga demonyo.
Tiyak na ito ay ika-9 na ranggong Demon Emperor, at isa rin itong malakas na lahi ng dragon. Isang hindi maiisip na sobrang digmaan ang tiyak na nangyari dito. Malalim na boses na nagsalita si Suzaku. Kahit na ang ika-9 na ranggong Demon Emperor ay namatay sa labanan. Napakatakot naman nun. Sa huli, ang isang pag-iral tulad ng ika-9 na ranggong Demon Sovereign ay isang hakbang na lamang para maging pinakamataas na Demon Sovereign. Pinigilan ni Yehan ang pagkabigla sa kanyang puso. Kahit na ang malakas na ika-9 na ranggong Demon King ay namatay sa labanan ng maraming taon na ang nakalilipas, ang aura ng demonyo sa kanyang katawan ay parang nakakatakot pa rin. Ang malakas na tao na ito ay isang miyembro ng mga demonyo. Bagamat namatay na siya sa labanan, sa kanyang dating pag-aaral, kahit na ang mga buto ay mga kayamanan, kung makukuha ito ng mga demonyo, tiyak na makakagawa sila ng ilang malalakas na sandata. May kislap ng liwanag sa mga mata ni Yehan, at may isang galaw ng kanyang kamay, ang bangkay ng ika-9 na ranggong Demon Emperor na may habang na 10-10 kilometro ay nawala, at inimbak ni Yehan ito sa Daosho World. Mas ligtas na nasa kanyang kamay ito. Kabanata 3148. Hala, ito dapat ay ang sandatang ginamit ng ika-9 na ranggong Demon Emperor. Natagpuan ni Yehan ang isang magkakahalong sandata sa lugar kung saan nakahiga ang bangkay ng ika-9 na ranggong Demon Emperor. Ito ay isang mahiwagang sibat, puro itong itim, 2 metro ang haba, halos hindi maabot ni Yehan. Agad namang sumugod ang isang malakas na diwa patungo dito, pumasok sa nakakatakot na demon sibat, at hindi nagtagal ay winasak ni Yehan ang diwang sumasalungat sa kanya. Mayroon itong isang bahid ng diwa ng dating may-ari nito, ngunit pagkatapos ng hindi mabilang na taon, ang bahid ng diwang ito ay malapit nang mawala na, kaya madaling kontrolado ni Yehan ang mahiwagang sibat na ito. Bagamat hindi ako komportable gamitin ang mahiwagang sibat na ito bilang sandata, mabuti na lamang na napakalakas nito. Nasiyahan na itong inilagay ni Yehan ang mahiwagang sibat. Sa kanyang antas ngayon, maliban na lamang sa mga bagay na kasing husay ng steel ng kapalaran, hindi na kailangan ni Yehan ng maraming lakas para kontrolin ang ibang mga sandata. Pagkatapos noon, patuloy na naglakad pasulong sina Yehan at iba pa. Sa kanilang paglalakbay, nakita rin nila ang maraming magkakahalong sandatang nababalot ng alikabok sa lupa. Wala itong makakapagtatago sa kanyang mga mata, at ang ilang kapaki-pakinabang na sandata ay inimbak ni Yehan. At sa kanilang paglalakbay, nakita rin ni Yehan at iba pa ang lalong daming mga buto. May mga malalakas na tao mula sa 4 na pangunahing lahi, ngunit iba-iba ang kanilang lakas noong sila ay buhay pa. Kakaunti lamang ang mga pag-iral tulad ng ika-9 na ranggong Demon Emperor na makikita. Hala, naramdaman ko ang aura ng aming pamilyang hari ng Pavo. Biglang kumislap ang magagandang mata ni Ao Zishuan, hindi na siya nag-alala pa kay Yehan at iba pa, tumakbo siya pasulong, at sumunod din sina Yehan at Yeching. Hindi nagtagal, isang nakakatakot na bangkay na puno ng pagpigil ng libu-libong hayop ang pumasok sa paningin ng tatlo. Ang laki ng bangkay na ito ay hindi mas maliit kaysa sa ika-9 na ranggong Demon Emperor. Ang mga pakpak nito ay nakabukas at umaabot ng 12-dosenang milya. Kahit na si Yehan na nagsanay ng batas ng mga halimaw ay naramdaman ang pagpigil at nahirapang huminga sa ilalim ng pagpigil ng hari ng mga hayop. Sinaunang Pavo. Nagulat na nagsalita si Suzaku, batang ito, ang sinaunang pavong ito ay may paring bahid ng dugo ng sinaunang pavo. Kung ma-extract ito, kung gayon ang batang babae mula sa pamilyang hari ng pavo ay makakakuha ng dalisay na dugo ng sinaunang pavo. Ang batang babae mula sa pamilyang hari ng Tianho ay may malakas na lahi, at ang mana ng mga halimaw ay karaniwang nasa dugo, marahil ay makakakuha pa siya ng mana ng sinaunang pavo. Hindi ito mas mahina kaysa sa dugo ng ninuno ni Shaoli. Kumislap ang mga mata ni Yehan, at sinabi niya ito kay Ao Zishuan, na masiglang tumango at nagsalita, naramdaman ko rin ang pagpigil ng lahi, naramdaman ko ang tawag ng lakas ng dugo. Narinig ito, ngumiti si Yehan at nagsalita, parang tiyak na may iniwan itong bagay ang sinaunang pavong ito bago mamatay, kung hindi ay imposibleng maramdaman ng iyong kaparehong lahi ang tawag. Yamang tinawag ka rito, tiyak na may mana na iniwan niya noong siya ay buhay pa sa dugong kanyang iniwan. Halika at tingnan mo, ito ang iyong pagkakataon. Agad namang nagsilbing mga tagapagbantay ni Yehan at Yeching kay Ao Zishuan para pigilan ang ibang tao na makagambala sa kanya. Kapag si Ao Zishuan ay muling isinilang at nakakuha ng lakas ng dugo ng sinaunang pavo, tiyak na malaki ang pagbabago sa kanyang lakas at sa kanyang hinaharap. Inaasahan ni Yehan ang mundong ito. Matapos pumasok sa harang ng langit, sa kanilang paglalakbay, bukod sa mga buto ng mga malalakas na tao na iniwan noong sinaunang panahon at ilang sandata, ang tanging natira na lamang ay ang lakas ng mga batas na umiiral sa mundong ito. Parang ang mga batas sa loob ng harang ng langit ay umiiral sa iba't ibang rehiyon.
Nang makarating sila dito, dumaan sila sa rehiyon ng batas ng sistema ng kahoy, at ngayon ay nasa rehiyon ng batas ng sistema ng tubig na sila. Ano naman ang susunod na rehiyon? Naisip muna ni Yehan, at pagkatapos ay umupo siya ng magkakasalungat ang mga paa. Yamang puno ng makapal na batas ng tubig ang lugar na ito, natural na dapat niyang gamitin ito ng mabuti. Ang kasalukuyang estado ni Yehan, kabilang na ang kanyang pag-unawa sa mga batas, ay hindi maihahambing sa karaniwang tao. Sa huli, nakamit na ni Yehan ang 10 batas. Sa landas ng pag-unawa sa mga batas, ang kanyang karanasan ay hindi maihahambing sa karaniwang tao. Hindi nagtagal, naramdaman ni Yehan ang isang malakas na elemento ng tubig sa mundong ito, at ang iba't ibang lakas na kaugnay ng tubig ay umiiral sa kawalan. Ang pisikal na katangian ni Yehan ay lubos na umaangkop sa mga batas ng mundo. Walang batas na magbubukod sa kanyang pisikal na katangian. Nang subukang dalhin ni Yehan ang mga batas ng sistema ng tubig sa kanyang katawan, hindi siya naharap sa anumang hadlang, at iniwan niya ang isang binhi ng batas ng sistema ng tubig sa kanyang katawan. Ang batas ng tubig. Maging aktibo ang isip ni Yehan, ang batas ng tubig at ang batas ng yelo ay kabilang sa iisang serye ng lakas ng batas. Kung pagsasamahin ko ang dalawang lakas ng batas na ito, maaari bang maging isang mahiwagang lakas ito? Nang mabuo ang ideyang ito, agad na kumilos si Yehan. Ayon sa lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan, ang mga batas ng iisang sistema ay magkakaugnay at nagiging lakas ng malalim na kahulugan. Ang tubig ay maaaring maging tubig na kumukulo, at ang batas ng tubig ay naglalaman din ng yelo. Para pagsamahin ang dalawa, kailangang munang pagsamahin ang mga marka ng batas sa katawan, ibig sabihin, ang mga binhi ng batas na iniwan sa dantian ng nagsasanay. Agad namang, sa ilalim ng kontrol ni Yehan, ang mga marka ng batas ng yelo at batas ng tubig sa kanyang katawan ay nagsimulang pagsamahin. Bagamat mayroong pagtanggi sa gitna, hindi ito napakalakas, at nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Yehan bilang may-ari. Hindi nagtagal, makalipas ang kalahating oras, ang mga marka ng batas ng yelo at batas ng tubig ay nagsama, at isang malambot at mahiwagang lakas na may nakakatakot na simoy ng yelo ang kumalat mula sa katawan ni Yehan. Ang lakas na iyon ay napakalakas na kahit si Yeching ay napagitna ng ilang hakbang paatros. Hindi mahirap na pagsamahin ang mga batas ng iisang serye, at dalawang uri lamang ng batas ng iisang serye ang ginamit. Baka mas mahirap pa kung pagsasamahin ang 3 batas ng iisang serye. May ganitong kaisipan sa isip ni Yehan, tawagin na muna nating profound meaning of water soul, ang suntok na ito. Ang pagsasama ng dalawang batas ng iisang serye ay hindi napakahirap, at ang sariling pisikal na katangian ni Yehan ay isang napakalakas na pisikal na katangian na umaangkop sa mga batas ng mundo, kaya natural na madaling pagsamahin ang dalawang batas ng iisang serye. Noong nakaraan, hindi alam ni Yehan ang landas ng pagsasama ng mga batas ng iisang sistema, kaya hindi niya ito naisip. Ngayong nakakuha na siya ng lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan at nalaman na ang landas na ito, maaaring masasabing binuksan nito ang isang bagong daanan para sa pagsasanay ni Yehan. Siyempre, medyo simple lang ang pagsasama ng dalawang batas ng iisang serye, ngunit hindi na ito ganoon kadali kung 3, o kahit 4, o 5 batas ng iisang serye ang pagsasamahin. Habang dumarami ang mga batas ng iisang serye, mas nagiging mahirap ang pagsasama ng mga ito. Tungkol sa mga lakas ng batas na hindi kabilang sa iisang sistema, hindi muna gustong subukan ni Yehan ito sa ngayon. May panganib dito. Kung hindi ka mag-ingat, maaari kang sumabog at mamatay sa ilalim ng pag-akit ng dalawang magkakaibang batas. Sa huli, mayroong pagbubuo at paghahadlang sa pagitan ng mga batas. Hindi ito simpleng bagay na gawing magkakaugnay ang iba't ibang batas. Hindi bababasa, bagamat may ganitong henyo tulad ni Emperador Shu at ang mga naunang henerasyon ay naglahad ng ganitong conclusion, walang sinumang nakamit ito. Plano ni Yehan na kapag umalis na siya sa lungsod ng kapalaran, dahan-dahan niyang susubukan na makita kung ano ang magiging resulta kung pagsasamahin ang iba't ibang batas. Tanging ang pagsasanay lamang ang makakapagbunyag ng katotohanan. Bago ang pagsasanay, ang anumang conclusion ay may panganib. Ngayon, ang batas ng yelo ni Yehan ay pinagsama sa batas ng tubig, at naging isang ganap na bagong mahiwagang lakas, na mayroon din itong lambot ng tubig at ang lakas ng pagyayelo ng yelo. Ito ay mas malakas kaysa sa isang solong batas. Kabanata 3149. Bukod pa rito, batay dito, habang dumarami ang mga batas ng iisang pamilyang pinagsasama, mas lumalakas ang lakas ng malalim na kahulugang ito ang proseso ng pagbabago ng mga batas sa mga malalim na kahulugan. Xiaohan, parang ang iyong lakas kanina ay lampas na sa batas, ngunit mayroon din itong pagkakatulad sa batas. Nang makitang tapos na si Yehan sa kanyang pagsasanay, nagsalita si Yeching. Parang yung suntok ni Kang Tianzan na talo si Basia.
Kakaiba ang mukha ni Ao Zishuan. Sa panahon ng pagsasanay ni Yehan, nakakuha na si Ao Zishuan ng isang bahid ng dalisay na dugo ng sinaunang pavo mula sa sinaunang pavo, na nagbago ng kanyang dalisay na lakas ng dugo at malaki ang nakuha niyang benepisyo, at mula sa lakas ng sinaunang dugo ay nakakuha rin siya ng mana ng sinaunang pavong ito, kaya naman biglang sumulong siya sa larangan ng Heavenly Demon. Gayunpaman, dahil nagbago na ang kanyang lahi, tiyak na hindi na maihahambing ang pag-unlad ni Ao Zishuan sa hinaharap kumpara noon. Ang lakas ng mga halimaw ay karaniwang makikita sa lakas ng kanilang lahi. Kung mas malakas ang dugo, mas mataas ang posibleng maabot na antas. Heavenly Demon Realm, maganda naman. Sinulyapan ni Yehan si Ao Zishuan at ngumiti, ito ay isang ganap na bagong lakas na nalikha sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang batas ng iisang sistema. Noong sinaunang panahon, ang ganitong uri ng lakas ay tinatawag na profound truth. Natutunan ko lamang ang sinaunang paraan ng pagsasanay na ito matapos ang palitan kay Kang Tianzan, ibibigay ko sa inyo ng dalawa ang isang kopya mamaya, malaking tulong ito sa inyong pagsasanay. Bagamat isa lamang ang batas na natutunan ni na Yeqing at Ao Zishuan, noong sinaunang panahon, ang paraan ng pagbabago ng isang batas sa isang malalim na kahulugan ay hindi nangangailangan na ang nagsasanay ay may maraming uri ng batas. Maaari silang gumamit ng isang sandata bilang daluyan, at pagsasamahin ang lakas ng sarili nilang batas sa lakas ng batas na nakapaloob sa sandata para ilabas ang lakas ng mga lihim na kahulugan. Bukod pa rito, plano rin ni Yehan na gamitin ang lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan bilang ang pinakamataas na lihim na pamamaraan ng pagsasanay ng Tianlong, ngunit ibibigay lamang ni Yehan ang bahaging tungkol sa pagsasama ng mga batas ng iisang sistema. Mas mabuting huwag na itong ikalat ang conclusion na maaaring pagsamahin ang lahat ng mga batas sa mundo. Kung sakaling may miyembro ng Tianlong na magsugal na eksperimento, hindi talaga natin alam kung ano ang mangyayari. Ang mga batas ng iisang serye ay pinagsasama at nagiging mga malalim na kahulugan. Nang kopyahin ni Yehan ang dalawang kopya ng lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan at ibigay kay Yeqing at Ao Zishuan, nagulat sila sa paraan ng pagsasanay na iminungkahi sa aklat na ito, naganap na binago ang kanilang dating pag-unawa sa mga sining ng pakikipaglaban. Nagsalita si Yehan, lumago ang mga batas noong sinaunang panahon, at maraming hindi alam na paraan ng pagsasanay ang nawala na. Ang kasalukuyang panahon ay maaari lamang ituring na huling bahagi ng panahon ng tao. Tanging kapag ang mga susunod na henerasyon na tulad natin ay magdadala ng mga sinaunang paraan ng pagsasanay na nakapaloob sa lungsod ng kapalaran palabas, maaaring lumakas pa ang mga paraan ng pagsasanay sa ating panahon. Pagkatapos noon, patuloy na naglakbay pasulong sina Yehan at iba pa, at hindi nagtagal ay umalis sila sa lugar na bumabalot ng mga batas ng sistema ng tubig, at pumasok sa isang lugar na puno ng mga batas ng sistema ng apoy. Ang mundong ito ay puno ng makapal na elemento ng apoy. Pagkatapos makarating dito, hindi sinayang ni Yehan ang magandang kapaligiran, at mabilis na nakuha niyang kontrolin ang batas ng apoy. Bukod sa batas ng tubig kanina, nakontrol na ni Yehan ang 12 uri ng lakas ng batas. Basta't kukunin din naman ni Yehan ang kontrol sa mga batas na ito sa hinaharap, yamang may pagkakataong makuha itong kontrol ng mabilis, syempre ay hindi gustong bitawan ni Yehan ang magandang lugar na ito. Kahoy, tubig at apoy, dumaan na tayo sa mga lugar kung saan umiiral ang mga batas ng tatlong elemento. Hindi ko alam kung bakit may ganitong kakaibang lugar ng mga batas sa loob ng pambihirang harang na ito. Nagtanong si Yeqing na may nalilito na mukha. Tiyak na may ibang mga salik para sa ganitong kakaibang pangyayari, marahil hindi pa natin ito natuklasan. Tumingin si Yehan sa harap, ang lugar na ito kung saan umiiral ang batas ng sistema ng apoy ay nagpaparamdam ng bahagyang init sa kawalan, ngunit napakadilim ng mundong ito, wala kahit sinag ng araw. Hindi nagtagal, nang maglakad muli pasulong sina Yehan at iba pa, biglang lumitaw sa kanilang paningin ang isang palasyo na matayog sa lupa, at sa harap ng palasyo, ang mga tao mula sa mga Diyos at demonyo ay naglalabanan. Ito ay mga Diyos at demonyo. Hindi ko inakala na napakabilis nila at nakarating na sila sa harap natin. May mabilis na matalim na tingin sa mga mata ni Yehan, at pagkatapos ay tumingin siya patungo sa palasyo. Ang disenyo nito ay napakasimple, puno ng kapaligiran ng mahabang panahon, at mukha ring medyo sira-sira, na parang babagsak kaagad ang palasyo kapag may hangin. Mayroong isang pambihirang harang sa pasukan ng palasyo. Sabay na natuklasan ni Yeqing at Ao Zishuan ang pambihirang harang sa pasukan ng palasyo. Hehe, parang tiyak na kailangan nating makialam. Mahinang ngumiti si Yehan, at pinangunahan niya sina Yeqing at Ao Zishuan na lumakad, at agad silang pumasok sa paningin ng mga malalakas na batang demonyo at Diyos na naglalabanan. Yehan. Nang makita ang pagdating ni Yehan, tumigil ng maagap ang mga malalakas na batang tao mula sa Protoss at Demon Race sa kanilang labanan.
Lahat sila ay hindi magiliw na tumingin kay Yehan, at kasabay nito ay natatakot sila sa lakas ni Yehan sa loob ng harang ng langit. Nakita nila ang pagkatalo ni Yu Honghuang, at natural na wala silang kakayahang harapin ang masamang estrantong ito. Hehe, napakabilis naman ng mga aksyon ninyong lahat. Bakit, nagustuhan ninyo ba ang palasyong ito? Ngumiting lumapit si Yehan, ngunit nagulat siya nang hindi naroon si Wang Chuyi at First Emperor. Ang pinuno ng Demon Race ay isang batang malakas na tao na nasa rurok ng dakilang Demon King, at ang pinuno ng God Race ay si Taiyin Division. Yehan? Kayo mga tao ang unang pumasok dito, kayo ang kumakain ng karne sa harap, bakit hindi ninyo kami binigyan ng kaunting sabaw? Malungkot na mukha na nagsalita si Taiyin Division. Hehe, paumanhin, gusto kong uminom ng sabaw na may kasamang karne. Mahinang ngumiti si Yehan. Ibig sabihin bang gusto mong makialam? Malakas na ungol ang binigkas ng batang malakas na tao na nasa rurok ng dakilang Demon King, at napakasama ng tingin ng mga batang malakas na tao mula sa dalawang lahi. Sa totoo lang, hindi nagtagal matapos pumasok sina Yehan at iba pa sa harang ng langit, natuklasan na ito ng mga tao mula sa mga Diyos, demonyo, at halimaw. Nang dumating ang mga tao sa harang ng langit, plano sana ng tatlong lahi na sugpuin sila, ngunit nang ipakita ni Yehan ang kanyang napakalakas na lakas, napilitan na lamang umatras ang mga tao mula sa tatlong pangunahing lahi. Ngunit ang pag-atras ay hindi nangangahulugang hindi binabantayan ng mga tao mula sa tatlong pangunahing lahi ang mga tao ng lihim. Matapos mawala ang mga tao ng sama-sama, nagpadala ng mga tauhan ang tatlong pangunahing lahi para suriin, at sa oras na iyon, lalong lumalaki na ang mga siwang sa harang ng langit, at nanginginig na ang buong harang ng langit. Pagkatapos noon, natuklasan din ito ng mga tao mula sa tatlong pangunahing lahi, at pinangunahan nila ang kanilang mga tauhan na pumasok sa harang ng langit. Para makahanap ng mas mahalagang bagay, matapos pumasok sa harang ng langit, karaniwang diretso silang naglakbay pasulong at bihira silang tumitigil, kaya naman sila ay lumitaw sa harap ni Yehan. Kabanata 3150. Sa harap ng palasyo, lahat ng mga batang malakas na tao mula sa mga Diyos at demonyo ay hindi magiliw na tumitingin kay Yehan. Ang mga tao ang unang pumasok sa harang ng langit, at hindi nila alam kung gaano karaming magagandang bagay ang kanilang nakuha, ngunit ngayon ay bumabalik sila para agawin pa rin ang pagkain mula sa kanila. Paano nila ito papayagan? Ang mga mata ni Yehan ay tumingin kay Taiyin Division at sa batang malakas na tao na nasa rurok ng dakilang Demon King, at ngumiti niyang nagsalita, nagustuhan ko ang palasyong ito, at hindi ninyo ako mapipigilan sa inyong lakas, kaya sa tingin ko ang tanging paraan para sa inyo ngayon ay umalis na kayo. Yehan? Sa tingin ko ay panaginip ka lang. Huwag mong isipin na hindi ka matatalo sa lungsod ng kapalarang ito matapos mong talunin si Yu Honghuang. Ngayon, nais ng Demon King ng Japan na humingi ng payo sa iyo. Ang napakalakas na aura ng demonyo sa katawan ng batang lalaki na nasa rurok ng dakilang Demon King ng mga demonyo ay napakalakas, talagang napakalakas ng lakas ng taong ito, baka hindi gaanong mas mababa kaysa kay Yu Honghuang. Iilan lang ang pinakatakot na mga master ng mga demonyo. Dapat kang isa sa apat na hari ng kabataan ng mga demonyo. Tahimik na nagsalita si Yehan, ang kanyang mga mata ay tumutok sa batang malakas na tao na nasa rurok ng dakilang Demon King. Hindi, ang Demon King na ito ay ang Heavenly King. Matalim ang mga mata ng Heavenly King, at napakalakas ng kanyang aura ng demonyo. Bagamat natatakot din siya kay Yehan, bilang isa sa pinakatakot na mga batang malakas na tao sa ilalim ng 100 taong gulang ng mga demonyo, hindi matatakot ng Heavenly King si Yehan. Yehan, talagang gusto mong makialam. Malungkot ang mga mata ni Taiyin Division. Kung talagang makikialam si Yehan, hindi niya ipagbabawal na makipagsama muli sa Heavenly King ng Daizahao. Tanging kapag pinilit na umalis si Yehan ay makakakuha sila ng pagkakataong makipagkumpetensya para sa palasyong ito. Hehe. Sa tingin ninyo ba ay biro lang ako, si Yehan? Mahinang ngumiti si Yehan, ngunit ang kanyang mga mata na nakangiti ay biglang naging malamig, at nagsalita, mukhang wala sa inyo ang gustong umalis, kaya kailangan ko na lang kayong personal na hikayatin na umalis. Narinig ito, napanatili ng mga batang malakas na tao mula sa Protoss at Demon Race ang kanilang lakas, at nagtinginan sina Tianwang at Taiyin Division, at naging maagap sila, gawin na natin. Sa isang iglap, sabay na tumakbo patungo kay Yehan sina Heavenly King ng Daizahao at Taiyin Division, at ang napakalaking aura ng demonyo at banal na liwanag ay bumabalot sa mundo. Ang lakas ng dalawang batang malakas na tao na ito ay lampas na kay Yu Honghuang. Sa huli, si Taiyin Division bilang isang figure ng parehong panahon bilang ang pinakamahalagang general ng Diyos,
at isa ring nangungunang henyo sa seminary, ang kanyang lakas ay hindi rin mahina, at nasa rurok na siya ng isang mataas na antas na hari ng Diyos. Bagong gawa ko lang na isang suntok, hayaan ninyong dalawa na makita ito. Ngumiti si Yehan, ang batas ng yelo sa kanyang katawan ay pinagsama sa batas ng tubig, at isang napakahiwaga at nakakatakot na lakas ay agad na nagtitipon sa palad ni Yehan. Profound meaning of Water Soul. Ang nakakatakot na lakas sa itaas ng batas, sa isang iglap, nang ang nakakatakot na aura ng demonyo at banal na liwanag ay bumaba kay Yehan, kumilos si Yehan, at ang malalim na kahulugan ng tubig ay parang nagbago mula sa isang batis patungo sa isang malawak na karagatan. Lumalakas at umaagos, isang lakas na parang kayang itulak ang langit at lupa ay kumalat patungo kay Tianwang at Tianzi. Boom! Sa isang iglap, ang tatlong lakas, tulad ng pag-akit ng kidlat, ay nanginginig ang lupa at ang langit, at ang 2 taong sabay na umatake kay Yehan, sina Heavenly King ng Daizahao at Taiyin Division, ay parang nakatagpo ng kalamidad, at sila ay tumatakas pa atras ng paulit-ulit dahil sa pagsalakay, dumura ng dugo, ang dalawang ito ay nagsama, at sa sandaling ito ay nagduse sila ng matinding pinsala. Sa kabilang dako, si Yehan na nasa itaas ng langit ay bahagya lang ng inig ang kanyang katawan, at hindi siya nadamay ng anumang pinsala. Nakita ito, lahat ng mga batang malakas na tao mula sa Protoss at Demon Race ay nagulat. Ang dalawang nangungunang batang malakas na tao na sina Chen Zihao Tianwang at Taiyin Division ay hindi kalaban ni Yehan. Napakatakot ng lakas ng kabilang panig. Alam natin na hindi gaanong mas mababa sina Rudy Hao Tianwang at Taiyin Division kay Yu Honghuang ng mag-isa, at ang dalawa nilang pagsasama ay mas malakas pa kaysa kay Yu Honghuang, ngunit ang pagsasamang ito ay hindi pa rin makakalaban kay Yehan. Paano hindi ito nakakatakot? Ang malalim na lakas na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang batas ni Xiaohan ay talagang hindi karaniwan. Medyo nagulat din sina Ye Qing at Ao Zishuan. Bagamat nabasa na nila ang lihim na aklat ng mga lihim na kasanayan, wala silang eksaktong ideya kung gaano kalakas ang pagsasama ng mga batas ng iisang sistema na nagiging malalim na lakas. Ang Water Soul Secret Art na ipinakita ni Yehan ngayon ay nagpakita sa kanila ng katatakutan ng pagsasama ng mga batas ng iisang serye at pagbabago sa lihim na lakas. Medyo nasisiyahan din si Yehan sa resulta na ito, ang profound meaning ng Water Soul na ito ay maaaring gamitin bilang kanyang pangwakas na suntok, kung siya ay mag-isa laban kay Shangdi Tianwang o Taiyin Division, tiyak na mapapatay niya sila gamit ang suntok na ito. Ano bang klaseng lakas ito? Nagulat sina Daizahao Tianwang at Taiyin Division. Nagsama sila ng lakas ngunit hindi nila mapigilan ang isang suntok ni Yehan. Ang lakas na iyon ay ganap na lampas sa batas. Mga kaibigan, hindi ko alam kung ang aking suntok na ito ay sapat na para sa inyong mga mata. Lumakad si Yehan palabas, tumingin siya sa mga seryosong nasugatan na sina Tianwang at Tianzi, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa na pumatay, kung walang ibang mga batang malakas na tao mula sa Protoss at Demon Race dito, tiyak na papatayin niya sina Tianwang at Taiyin Division, ngunit may ibang mga batang malakas na tao mula sa Protoss at Demon Race dito, kaya hindi ito magiging madali para kay Yehan na pumatay sa kanila. Sina Heavenly King at Taiyin Division ay mga pinuno ng kabataan ng Demon Race at God Race. Mabuti rin ito para sa mga tao sa lungsod ng kapalaran kung mapapatay sila. Mawawalan sila ng dalawang malakas na kalaban. Sinabi na ang mga mukha ni Tianwang at Tianzi ay napakasama. Bilang mga mapagmataas na pinuno, mahirap para sa kanila na tanggapin ang katotohanan ito sa kanilang puso. Yehan, huwag kang magyabang. May masamang ekspresyon sa mukha ng Heavenly King ng Daizahao habang nagsasalita. Hindi ka pa rin sumusuko, parang gusto mong makasunod kay Heavenly King Xuanzihao. Ang mga mata ni Yehan ay puno ng pagnanasa na pumatay, na nagpahinto sa ekspresyon ni Heavenly King Xuanzihao, ngunit si Heavenly King Xuanzihao ay naipatay na ni Yehan. Umalis na tayo. Nakita ito, hindi na nagawang tumingin kay Yehan ng masama si Taiyin Division, at mabilis na umalis kasama ang mga tao ng Protoss. Alam niyang lubos na malakas ang lakas ni Yehan, at tiyak na maraming mawawala ang Protoss kung may digmaan. Umalis kayo.